Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw sa lahat. Lalo na sa iyo, Sir Seth. Ako po si Rafi. Napakahilig ko noon sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Sa mga ginagawa ng albularyo at yung may mga katangiang nakakamangha. Naman ako siguro ito sa angkan namin. Dahil ayon sa pagtatanong ko sa mga magulang ko, meron daw kaming dugo ng albularyo. Kahit alin sa kanila ni Nanay Anta at Tatay Carding, puro dugong albularyo. Kung hindi ako nagkakamali ay taong 1996 ito. Yon ang mga panahong nababaliw na ako ng gusto sa mga karunungan. 19 na taong gulang na ako noon at nangyari ito sa lugar namin. Sa May Konsolasyon sa Cebu. Sa Bukiran banda. Maraming mga albularyo dito noon mga kagiliw. Lalo na sa May Kaduman banda at Bukiran ng Liloan. Alam nyo, nagsasagawa ako noon ng debosyon. Sinusunod ko ang nasa aklat na galing sa kakilala ko. Koleksyon ko lang ito at lehitimo. 49 diyas ang debosyon at nangyari ito matapos mangupisal at cleansing sa mahal na araw. Hindi naman ako yung tipong mayabang. Hindi ko ipinapaalam ang mga ginagawa kong yun. Para saan kung ipagsasabi ko di nagmumukha lang ako ng siraulo, di ba? Isinasagawa ko ang debosyon sa gilid ng simbahan. May mga kasama din ako. Tago ang gilid ng simbahan noon kung kaya't hindi nakakahiya. Tsaka nangyayari ang seremonya ng debosyon. Gabi. Ang mas nakakapraning dito ay wala pang kasiguraduhan kung magkakaroon ba ako ng basbas. Dahil ayon sa nakasulat sa aklat, matapos ng 49 diyas ay malalaman kaagad kung may basbas. Dahil kapag nagsambit ng mga orasyon, may mga bisa na. Hindi man mabilis ang bisa pero meron talaga. Kapag hindi gumagana, magsisimula ulit sa umpisa. Ang masaklap dyan, sa susunod na taon na naman. Tuwang-tuwa ako gawa ng matapos ko noon ng debosyon. Sinubukan ko ang sarili ko. Inusal ko ang mga nakasulat sa aklat at pagkatapos ay hiniwa ko yung palad ko. Maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, pero hindi ako nasugatan. Dito na ako nagsimulang makipagkaibigan sa mga albularyo. Nagtatanong lamang ako kung anong mga pamamaraan nila. Tinuturuan naman ako pero dapat daw ay pagdaanan ko muna ang mga pinagdaanan nila noon. Ito na nga yung seremonya ng debosyon. Pero hindi ko sinasabi, Sir Seth, o kinukubli ko na natapos ko na yung seremonyang yon. Hanggang sa umabot na ako noon sa May Panangban. Sa unahan pa. At dito ako nakakilala ng isang albularyo na may kakakaibang pamamaraan. Mga dahon na ginagamit niya sa panggagamot. Herbal na sinasabayan ng kakaibang orasyon. Hindi ito yung nababasa sa aklat. Likha niya lang ito at napakabisa talaga. Pangalanan natin ang albularyong itong Mang Antong. Tumambay ako doon ng 4 na araw sa bahay niya. Medyo liblib ang lugar. Nung una, tanong ng tanong itong matanda kung bakit gustong-gusto kong matuto ng pamamaraan niya. Sabi ko naman ay gusto ko maging albularyo. Hanggang sa may sinabi ito na labis kong ikinatakot. Kung buo daw ang loob ko, pwedeng mangyari yon. Tuturuan niya ako ng mga pamamaraan niya. Wala nang seremonya o mano. Basta't wag lang akong matakot. Kako, anong gagawin namin? Kasi nga, nabanggit niya yung katagang wag matakot Parang nakaka-curious yun. May ipapakilala ko sa iyo, pero wag kang matatakot ha. Dahil kapag nagpakita ka na natatakot ka, labas na ako dyan. Papatayin ka nun. Grabe naman yan, Mang Antong. Sino ba yung ipapakilala mo sa akin? Tumayo ang matanda.
at nagmungkahing sumunod daw ako sa kanya. Umaga yon. Itong bahay niya ay maliit lang. Kubong tipikal at maaabot mo yung bubungan. Lupa ang sahig pero mahigaan. May extension at ito naman ang pantawan o beranda kumbaga. Napapaligiran ito ng kakahuyan. Bangin sa unahan. Napakalalim ng bangin na yon. Ang mga bahay sa ibaba para nilang mga langgam. May mga kapitbahay naman itong si Mang Antong kaso ang lalayo. Napakalamig din doon sa lugar. Gawa ng nasa tuktok ng bundok ito. Sa umaga ay hindi halos makita ang landas. Nakayakap ang ulap sa lupa. Sumunod ako sa kanya. Hindi nagsasalita. Hanggang sa nagbago ang isip ko kasi nga natatakot ako eh. Huwag na lang kaya, Mang Antong. Ay galiti man di ka. Ngayon ka pa nagreklamo na nasa malayo na tayo. Ano ba? Magpapaturo ka ba o hindi? Nahiya ako nun. Malayo nga naman ang narating namin tapos doon pa talaga ako atras. Kaya ayun, sabi ko itutuloy na lang na magpapaturo ako sa kanya. Tumango ito at dito ay marami siyang sinabi habang naglalakad na kami. Huwag daw akong maniwala sa debosyon-debosyon na yan. Kung ang tao ay karapat-dapat magiging manggagamot talaga. Hindi na kailangan pang pahirapan ang sarili. Yung mga nagdidebosyon umano ay may mga bisa naman pero ito yung tipong pinipilit na daw ang sarili na magkaroon ng basbas. Hayaan daw ang Diyos ang pumili. At ito na ang makikita niya sa akin nun. Kapag karapat-dapat daw ako ay may basbas na ako kaagad. Hindi ko sinabi sa kanya na nagdidebosyon ako. Kusa lang itong nagbukas ng usapan nun. Hindi niya naman ako ramdam gawa ng basbas pa lang ang meron sa akin. Wala pa akong kargang pakain dasal kumbaga. Nakarating kami sa isang lugar na kung saan ay may pangpang dito. Hindi pa baba kung hindi pa taas. Nakakamangha. Paano ba naman kasi? Itong pangpang na ito ay parang nagpusturang mukha na parang babaeng napakaganda. Tinititigan ko lang yon pero may nagre-rehistro sa paningin ko. Hindi ito yung tipong agad-agad maiintindihan mong detalye. Kundi sa ilang mga sandaling pagtitig pa yon. Sa ibaba naman ay napakaraming mga lusaw na kandila na para bang may nagdadasal sa lugar. Nasa bukid lang ito ng Cebu. Hindi ko sasabihin dito kung saan kasi nga napakabanal ng lugar na ito. Basta sa bukid na tagong-tago. Alam na mga may karunungan ito sa amin. Nagtanong ako kay Mang Antong kung bakit may mga kandila. Doon ko nalaman na may humihiling daw doon. Hindi debosyon kung hindi basbas kaagad. Isang buong maghapon lang at kung papahintulutan ay mararamdaman kaagad ang kakaiba sa katawan. May mga tao din doon na dumadayo na mula pa sa malalayong lugar. Partikular ito sa pagkakarga. May nagsasagawa ng debosyon pero nag-aaksaya lamang umano ng oras. Yung mga orasyon ko naman, di ba naririnig mo naman? Dito ko yun ginagawa. Dito sa lugar na ito. Ang tawag dong Horem. Itong Horem ay pamaba. Mga lokal na salita lang pero buhay na buhay. Yan ay kung namutawi ito sa taong nagtataglay ng katangian. Katulad ni Mang Antong. Maraming sinabi sa akin si Mang Antong. Ayon pa dito, yung nakikita ko umanong imahe ay pinaniniwalaan na mukha ng diwata. Pero may nakapagsabi na mukha ito ng Birheng Maria. Sinuri ng mga biyasa. Baka kasi isang panganalang yun ng mga masasamang elemento. Mapanin lang kasi umanong mga kampon ng dilim. Pero dito nila napag-alaman na banal lang lugar. Walang masamang elementong naninirahan doon. Dumako kaagad ako sa mga nabanggit kanina ni Mang Antong. Yung mga katagang may makikita ako pero wag kong katakutan. Kako, doon ko na ba makikita yon? Umiling itong si Mang Antong at hindi daw. Dinaanan lang namin ang lugar na yon para daw magkaroon ako ng saklaw sa banal na lugar.
Sa unahan pa umano makikita ko at sa paniniwala ni Mang Antong, bantay umano ito sa lugar na yon. Medyo gumaan ang loob ko. Siyempre safe sa pakiramdam eh. Banal ba naman? Sumunod ako sa kanya hanggang sa makarating kami sa isang maliit na talon. Huminto si Mang Antong. Sa mga sandaling ito ay angat ng araw at ikalawang araw ko na din yon sa pakikipag-ugnayan sa matandang ito. 4 na araw ang sinabi ko, di ba? Nakatulog na ako ng isang gabi doon. Ang sabi ni Mang Antong, mamaya pang mga 12:00 magpapakita. Bantayan ko lamang umano ang sikat ng araw. Kapag nasa uluhan na banda, ang ibig sabihin, ito na ang mga oras na yon. Kakusan ko makikita ito. Ang ibig kong sabihin ay saang direksyon. Liblib kasi doon tapos medyo makipot pa. Baka kasi bigla na lang bumungad sa mukha ko yon. Pwedeng sa likod mo, pwede ding sa harap. Kinakailangan nating magpaalam sa kanya para masimulan mo kaagad yung pagdarasal doon. Yun bang pangpang? Kasi nga kapag hindi tayo humingi ng pahintulot, ako, gabi-gabi kang dadalawin yan. Dagdag ni Mang Antong, ang iba daw ay nagmumuni-muni lang sa talon. Yung tipong sa pamamagitan ng pagmumuni-muni nagsasangbit ng paghingi ng pahintulot. Yun ang kadalasang nangyayari. Pwede naman yun. Mas maganda yun kasi nga hindi daw nakakatakot. Pero mas maigi na yung makita ko daw kung ano talaga ito para hindi na ako mabagabag pa. Kaibigan niya na ito at ito na nga ang ipapakilala ko. Ano po ba yung nilalang na makikita ko? Tanong ko nun. Pero biglang nagmuni-muni si Mang Antong. Nakatingin ito sa likod ko at hindi ko siya maintindihan. Magkakaharap kaming dalawa. Para bang may nakikita siya na kung ano sa likuran ko nun. Hanggang sa sinabi nito na wag daw akong gagalaw. Dahil nagpakita na umano yung alaga ng sinasabi niya. Hindi ako gumalaw. May konting kaba pero parang hindi ko kayang hindi matingnan yon. Kaya naman dahan-dahan akong pumihit noon pero huwag kang gagalaw. Hayaan mo siyang magpakita sa'yo. Malalagot ka, tandaan mo yan. Tsaka huwag mong tititigan sa mga mata. Hindi ko nalang tinuloy yung balak ko noon. Hanggang sa nakakaramdam ako ng tila ba may makate sa bato ko. Etong si Mang Antong ay nakatitig lamang sa akin. Ilang mga sandali. Dito ako halos mapasigaw nang may humilik na tila tunog ng isang kabayo. Napapitlag talaga ako pero nagbuntong hininga ako nun. Nakikita kong may dahan-dahang lumilitaw sa gilid ng mga mata ko. Hanggang sa nakita ko na talaga ang buong anyo. Isang tao na may ulo ng kabayo. Napakaitim nito. Ultimong yung mga mata, maitim. Yung balat, ganun din eh. Yung mga ngipin nitong pantay ay itim din. Yung off lang doon itong buhok niya. May tila ba nakatirintas na makinang pero hindi makapal. Manipis lang ito at nasa batok yun banda. Sabi ni Mang Antong ay huwag tititigan sa mga mata. Kumalma lang. Kapag natakot ay isang pahiwatig ito ng kakulangan ng lakas ng loob. Mas maiging patayin daw ang mga taong ganun gawa ng mayayabang lang. Ipakitang buo ang puso at tatag ng isipan. Muli na naman akong napabuntong hininga. Walang hiyang yan. Kung hindi ako nagkakamali, tikbalang itong nakikita ko. Napakalaki niya. Hanggang dibdib lamang ako. May katangkaran ako pero malaki talaga ito Kung ilalarawan parang 7-footer. Dumungaw ito sa mukha ko. Ang hininga niya, ang lamig, parang singaw ng ref. Yumuko naman ako tapos tinikom ko ang mga kamao ko. Nanggigigil ako noon pero ang totoo, takot na takot ako. Humarap ito kay Mang Antong at umabante ng lakad.
Kitang-kita ko talaga yung mga paa na hindi sumasayad sa lupa. Tumagos pa ito kay Mang Antong at noong makarating ng talon ay saka ito naglaho. Walang hiya kang bata ka. Kamuntikan ka na. Isang sipa lang nun, durog yung katawan mo. Para kang tinamaan ng troso. Tara na. Matapos lang makapagsalita ni Mang Antong ay sumunod na ako sa kanya. Habang naglalakad kami pabalik ang sabi ni Mang Antong ay nagtataka siya dahil hindi nagpakita ang bantay. Yung alaga lang. Inaasa niya yung matandang babae. Tinawag niya ito sa pangalang Ura. Isang orakulo daw yung matandang babae. Yun nga lang, tikma lang ang lumitaw. Pero kung gaano umano kalupit ang bantay, ganun din ang alaga. Parehas lang ng pamantayin kapag napakita. Dapat huwag matatakot. Hindi kaaya-aya umano ang mukha ng matanda. Para itong pangit na hukluban. Isa pa sa ipinagtataka niya ay napaaga ang paglabas. Bagamat alaga lang dapat eksaktong alas 12. Pero wala pa Nasa alas 10 ng umaga pa mahigit yun. Pero dahil walang nangyaring masama, may pahintulot na umano. Siguro nasa tabi-tabi lang yung Ora. Dagdag ni Mang Antong ay kung ano daw ang mga nalalaman ko mga orasyon, pwedeng dasalin sa lugar. Pero ang mas maganda yung madali lang. Yung tibong hindi makakabulbul ang dila. Para kung may mga subok, madali lang banggitin. Lalo na kapag may banta sa buhay. Katulad na lamang niya, pamaba ang inuusal. Mabilisang talandro ka agad na malilika ng isang pamaba. Nang makarating kami sa lugar ay hindi ko alam ang gagawin. Naguguluhan ako. May basbas na ako mula sa debosyon, tapos ay babasbasan pa sa lugar na yon. Kaya ang tanong, anong sasangbitin ko? Hanggang sa sinabi ni Mang Antong na gayahin na lamang daw siya. May inabot ito sa aking kandila. Tag-iisa kami. Hindi ko inaasahan ng ibang laman ng kanyang bag kandila pala. Tumango ako at pagkasindi ng kandila. Kung ano ang sinasangbit niya ay ginagaya ko. Hindi ko alam pero may kakaiba akong nararamdaman sa katawan na parabang nilalagnat ako nun. Ang init ko At alam ko yun gawa ng mainit ang hininga ko. Hindi naman mabigat at masakit ang katawan ko basta mainit lang. Maraming sinabi si Mang Antong. Lahat umano ng yun tandaan ko. Humiling daw ako ng paggabay para bawat mamutawi sa bibig ay napakabisa sa mga alagad ng kadiliman. Napapailing ako. Dito ko napagtatanto na mas mabisa pa lang talaga ang mga pamaba. Bibigyan ko sana kayo ng halimbawa pero baka ibang epekto. Ang delikado kasi dito, pamaba yun Halo-halo. Ang unang kataga ay sa ngalan ng Panginoong Hesus o sa kamay ng Amang Lumika. Pwede ding sa ngalan ng banal na Bereng Maria, mga santo, sugo, mga anghel. Tapos isusunod na yung mga gusto mangyari. Ayon pa kay Mang Antong, ang iba naman, iba din ang trip. Ang hinihiling umano na paggabay ay lakas mula sa kalikasan. Aba, kapag karapat dapat binabasbasan naman umano. Mas matindi ang kalikasan kasi nga pwede umanong magtawag ng mga lamang lupa. Pwede ding gamitin ito para sa panggagamot. Lalong pwede yung panglaban at proteksyon. Ang problema nga lang sa lakas ng kalikasan, bawat gamit daw bawas oras sa buhay. Kasunduan kasi ito. Kaya yung ibang albularyo ang bilis daw tumanda. Kadalasan sa mga albularyong ito yung mga mangkukulam at mambabarang. Mauutak Basbas sa kanan galing pero iba ang gagamitan. Kabawasan din naman umano ang basbas mula sa Diyos mismo at sa mga banal na tao. Kumbaga literal na kanan. Pero yun ay kapag ginamit sa mali at pang sariling kapakanan. Kung gaano kabigat ang pagkakamali ay ganun din kalaki ang bawas. Kumpara sa kabutihan walang problema. Ito namang sa basbas sa kalikasan ay kada gamit, bawas daw talaga. Mapatama man yan o mali. Babawasan ang oras sa buhay. Lalo na kapag malakas ang paggamit.
Nako, pwedeng kinabukasan umano'y patay na kaagad kapag ganon. Pero ang iba nagagawang makatagal, lalo na kapag may sinasandalang itim na karunungan. Napapailing ako at napagtatanto ko na tama si Mang Antong. Naisip ko noon kung naalala niya si Roberto, di ba? Sinanlaban naman ang buhay sa alagad ng dilim tapos kapag tumanda, saka pakunin ang buhay niya. Kaya no effect ang bawas sa buhay kada gamit. Balik tayo sa pag-uusap namin noon ni Mang Antong. Itong mga pamaba umano kung balak haluan ng Latin. Mas maiging ang orasyon na galing kay Solomon. Mas lumalakas ito kahit anong nilalang. Malilintikan talaga. Ultimong aswang umano iiyak. Ang hiniling ko ay kaparehas ng kay Mang Antong. Kung ano yung gumagabay sa kanya ay ganun din sa akin. Yun talaga yung binanggit ko. Nakako ay sana maging katulad ako kay Mang Antong. Gabayan ako at patunayan sa lahat ng gagawin. Partikular sa kabutihan. Pero sa loob-loob ko talaga noon iba. Gusto kong para maging superhero Pero syempre hindi pwede yun. Dapat timbang lang sa kung anong dapat. Total ay may basbas na ako mula sa debosyon. Hindi ko na sasayangin ito. Ipagsasama-sama ko na. Koleksyon ko ang mga natutunan ko. Magtatakip silim na kami nang makauwi at doon pa rin ako natulog. Kinabukasan ay sandamakmak na pamamaraan ang ipinakita sa akin ni Mang Antong. Organiko lahat. May isa pang gagamot, may pangdepensa sa mga masasama, may pagtugis din ng masama. Pero ang nakatawag pansin sa akin noon ay itong mga butil ng munggo. Alam niyo ba kung para saan yon? Pangtawag at pangtukoy o pagbunyag sa mga aswang. Kumbaga dalawang proseso yon. Ang isa ay pangtawag. Lalapit umano ang mga aswang. Ang isa ay pangtukoy. Malalaman kung nasa malapit ng aswang. Makikita daw kasi yun May mga aswang umanong napakagaling magtago. Hindi mamamalaya na nasa tabi lang, pero kapag ginamit itong pamamaraang ito, makikita umano ang aswang sa paligid. Ang nakakamangha, sobrang simple lang na parang larong bata nga lang. Mamaya'y malalaman nyo kung paano kasi nga, ito yung buong istorya talaga yung mga butil na munggo. Baka iniisip ng iba na kalokohan ito. Lilinawin ko lang, hindi ako magsisiwalat dito ng isang pamamaraan kung hindi ako sigurado. At dahil nga nawiwili ako sa mga butil na ito tanong ako ng tanong noon sa kung paano ito natutunan ni Mang Antong. At kung nasubukan niya na ba ito. Sa nanay ko lang. Gusto mo ba ng patunay? Siyempre, para lubos ako makumbinse. Kagad akong tumango. Kako gusto kong makita kung paano. Sabi ni Mang Antong ay sakto daw at may gumagalang aswang. At nagmula daw ito sa Negros. Dalawa yun. Ang isa dito ay sobrang talino. Mailap at mapanalasa. Minsan nang may lumapit sa kanya at nagpatulong dahil mga pininsala ang mga hayupan pero sobrang abala ni Mang Antong nun. Kung kaya naman binigyan niya na lang ng pangontra. Dagdag ng matanda. Mamayang 9:00 daw sa oras na yon ay matutunghayan ko na totoo ang mga sinasabi niya. Natural na ang manabik pero mas lamang pa rin ang takot nun. Usapang aswang yun Nang lumalim ng gabi ay dito na nagmungkahi si Mang Antong na sisimulan niya na. Naroroon kami sa may pantawan. Gaya ng sinabi ko ay beranda ito. Pero lupa ang saig. Nakita kong may mga butil na ng munggo. Etong si Mang Antong ni hindi ko alam na may nakahanda na pala siya nun. Sa isip-isip ko baka dati pang ginagamit niya ito. Kumuha siya ng baso. Lumang lagayan ito ng kape. Garapon. Nilagyan niya ito ng tubig. Kalahati lang. Habang nanonood ako, ilang na ilang ako noon sa ilaw. Alkitran kasi yon tapos ang itim pa ng usok. Mabuti na nga lang at hindi mahangin gawa ng open-open ang pantaw. Lamesa lang ang naroroon at dito merong mahabang upo ang kawayan.
Sa gilid ng bahay ay naroroon ang abuhan. Itong tubig sa baso, nilagyan ng lana ni Mang Antong. Tapos nag-usal siya noon at ihip sa baso. Saka pa lamang niya nilagay ang mga butil ng munggo. Tandang-tanda ko kung ilan. 4 na butil. Tapos nagsaboy siya ng mga butil ng munggo sa may bulwagan. Dun lang sa harapan ng bahay. Marami, 1 dakot yon. Dito na ako nagtanong kung alin sa mga ito ang pagtawag. Ayon kay Mang Antong, yung munggo daw na nasa baso, katawag pansin ito sa mga aswang, lalo na kapag may isasagawa na siya mamaya lang. At yung sinaboy niya sa lupa, ito na ang pagbunyag ng aswang. Ang kinagandahan bukod sa mabubunyag manghihina din umano. Ang aswang, gaya ng sinasabi ko'y magaling magtago. Lalo na yung aswang na gumagala dito. Hindi mo alam na nasa gilid o nasa harap hindi mo maramdaman ang presensya lalo na may kaalaman din. Kahit ako masasabi kong bihasa ako pero hindi ko maramdaman yun Puwera na lang sa mga pipitsuging aswang kasi nga pwede ko namang maramdaman at makikita ka agad. Lalo na yung balbal. Napakabaho at malinsangan pa. Itong naririto hindi mabaho at hindi din malinsangan. Hindi naman ako nagkomento pa. Batid ko kasing abala lamang ito sa matanda lalo na't parang naghahabol siya ng oras nun. Mantakin niyo ba namang naglilibot yun sa bahay tapos ihip ng hangin sa basong may butil? Hindi ito yung ihip na nagpatay ng kandila, kundi may kasamang dura. Nakaupo ako sa mahabang upuan. Ilang mga sandali ay umupo din si Mang Antong. Ang sabi ay mag-antay na lamang daw kami. Mamaya'y paniguradong may dadating. Hindi na kasi napapakali sa mga oras na yun ng mga aswang, lalo yung nasa malalapit lang. At lalong-lalo na doon sa nasakop daw ng poder mula sa butil na munggo na nasa baso. Parang satellite daw. Ganun ang pagkakaintindi ko. Dito na ako nagtanong sa kung bakit lalapit ang aswang. Gaya ng sinasabi ko ay hindi mapapakali Mababaliw, parang ganun. Alam mo ba kung ano talaga yung tawag dito? Paghahamon. Yun yung silbi ng mga butil ng munggo sa baso na may tubig. Susumpungin kasing aswang Galit na galit at talagang pupuntahan yung lugar na ito. Matapos lang magsalita ni Mang Antong ay kinalabit niya ako sabay senya sa akin. Titigan ko daw yung mga butil na nasa baso. Tiningnan ko ito. Alam niyo kung ano nakita ko? Gumagalaw ang mga butil. Napakalikot. Para bang mga bagong pisang itlog ng palaka. Pumapabor ang mga munggo sa gilid. Natatapat na ito sa may bandang abuhan. Mahinang sinabi ni Mang Antong na ang aswang daw ay nasa likod ng abuhan. Dagdag ng matanda. Dati pa sana niya ito tutugisin pero hinahanapan niya ng pagkakataon. May nagrereklamo pero nawala naman na. Lalo't may mga alam na din sa mga pangontra mga tao. Mapanalasa umano ang mga aswang pero hindi naman sa tao. Sa mga hayop na alaga lang. Hanggang sa amoy-amoy lang kapag may buntis nun. Pero sa oras umano na manghamak ng tao, didisiplinahin niya umano. Kahit ang aswang, tao lang din yan. Hindi daw nila kontrolado ang sumpong. Ang iba, kontra nga umano sa loob ang maging aswang Maliban na lang kapag pumatay na ng tao nun. Papatay niya talaga ito. May narinig ka na bang may pinatay ng aswang, di ba? Wala. Sa syudad meron. Kidnapper yung mga animal na yun Lalo na sa mga gumagala na walang maghanap na kaanak. Nako, yari talaga yung mga yan. Pero yung naririto hanggang hayop lang. Habang nagsasalita si Mang Antong, hindi talaga nakatuon ang atensyon ko sa kanya. Sa likod lang ng abuhan. Napapakunot ang mukha ko kasi nga kahit anong sipat ko, wala naman akong nakikita nun. May ilaw kaya may banaag. Hindi man gaano detalyado pero kapag may gumalaw, makikita ko dapat. Pero wala Hanggang sa muli akong kinalabit. Nakikita ko yung daliri niya nakaturo na sa may harapan ng bahay.
Kasabay naman ito ay mahina niyang sinabi na masisilayan ko daw ang aswang. Sa maniwala man kayo at sa hindi, bigla na lang may lumitaw. Saksing buhay ang mga mata ko. Kitang-kita ko yon. Gumagapang sa lupa. Hindi ko alam sa kung paano, basta lumitaw na lang yon. Nasisilayan ko naman ang kakahuyan pero doon na sa may mga nakasaboy na munggo nagpakita. Humahagikik itong si Mang Antong at sinabing parang baliw daw yung mga aswang. Alam niyo itong mga katagang ito, kapag naalala ko, napapatawa talaga ako eh. Mantakin niyo, parang eng-eng daw yung mga aswang. Kung sa bagay, mga walang alam yun nang nakikita namin sila. Napakapangit. Hubot-hubad. Parang gagambang gumagapang. Halos sumayad ng dibdib sa lupa. Tumayo si Mang Antong. Lumapit sa nilalang. Ito namang aswang ay nakita ko parang nagtaka. Sumimangot ba naman na mukha tapos dahan-dahang umatras yon. Di ka man lang babate. Oh, ba't ka nahihiya? Halika, tumayo ka dyan at mag-usap tayo. May mga kasalanan ka eh. Huwag kang tatakas at mamamatay ka, sige ka. Tumayo ka dyan. Sabing tayo eh. Ayan. Sos Mariosep, bakit ka kasi naghubot-hubad pa? Hindi pa naman may pagyayabang yan eh. Ang cute-cute ng kargada mong yan dong . Alika dito. Upo ka dito dyan. Dyan, upo. Mapapabuhakak na ako ng tawa. Para bang batang paslit yung aswang. Nasa magkabila ang dulo kami ng upuan. Nawala yung takot ko. Tumabi naman si Mang Antong tapos yun na nga't sinermon na niya ang aswang na yon. Huwag na daw uulit ito. Huwag nang mananalasa ng mga hayupan. Kung gusto pang mabuhay, magpakabait. Hindi na daw ito makakatakas kay Mang Antong. Tinanong ni Mang Antong ang pangalan niya. Nagpakilala naman ito pero mga kagiliw bilang reputasyon niya. Itago na lamang natin sa pangalang Jono. Binata ito at kahit aswang ang anyo ay halatang bata-bata pa. Markado na kita ha. Tapos ibinigay mo pa yung pangalan mo. Yari ka talaga sa akin. Kahit mang ibang bansa ka pa, mamamatay ka. Ano ka ba, yanggaw o dugong aswang talaga? Hindi ko alam eh. May ipinasa lang sa akin ng tatay ko. Noon itong mamatay siya. Tinapik niya lang ako tapos naging aswang na ako makalipas ng ilang mga buwan. Abay, nilipat pala. Orasyong paglipat lang yan dong, Jono. Pwede kitang gamutin pero masakit ang gamutan. Pwede mo pang ikamatay kapag hindi mo kinaya pero pagsisikapan ko kung gusto mo. Para bang natuwa pang aswang. Nakita ko yung mga mata na nanlaki habang nakangiti. Talaga ba, Manong? Mang Antong na lang. Basta kung gusto mo, bukas na bukas bumalik ka dito. May isa pa eh. Kilala mo ba yung isa? Hindi po pero nangaagaw ng pagkain eh. Kaya nga inuunahan ko. Taga Negros yun. Isa lang palang taga Negros. Ikaw taga dito ka lang no? Kala ko dalawa eh. Yun din kasi yung narinig ko sa mga kakilala kong albularyo. Bumalik ka bukas sa umaga. Matulog ka na't para kang adik eh. Umalis yun. Batid kong labis na natutuwa. Ultimong yung paglalakad nito may pagewang-gewang pa eh. Matutunghayan ko bukas ang gamutan. Hindi pa kasi ako uuwi noon gaya ng sinabi ko. 4 na araw akong nanatili doon. Kinabukasan ng umaga pagkagising ko ay nagsisimula na palang gamutin ni Mang Antong ang aswang. Malinis, desente ang kasuotan. Saksing buhay ako na para nga yung anak mayaman eh. Nang magtanong-tanong na ako anak nga ito ng Marangya. Nasa kanduman ng bahay. Hindi ko na lamang sasabihin dito kung saan banda. Tingin ko pa nga lahing insect yun kasi nga yung mata singkit eh. At maputi pa. Pinapausukan pa yon. Nasa pay pantawan ng banda makikita sa harapan ng bahay. Mga ilang sandali lang habang nag-aagahan na ako pinahubad yun ng damit pang itaas. Hangat na yung araw nun. 8:00 na rin kasi ako nagising. Pinataob sa lupa itong si Jono.
Sinabi ni Mang Antong na magbilad daw ng araw ito. Hanggang hapon. Huwag mag-alala dahil hindi mapipinsala ang katawan. May ginawa na umano si Mang Antong. Hindi daw ito masusunog. Rafi, painumin mo na lang siya ng tubig ah. Aalis kasi ako, kukunin ko lang yung buntot pagi na hiniram sa akin. Walang hiya, nung 1 taon pa hiniram, hindi pa sinasauli. Tangulang ang naging pagtugon ko. Umalis ng matanda. Naawa ko kay Jono. Namimilipit ito sa sakit sa tama ng araw. Para bang tinutusok ang katawan. Daing ng daing ito. Kinakausap ko naman yun, sabi ko hindi naman gaanong mainit. Naiinda ko nga eh. Masakit kasi para sa amin yung sikat ng araw. Hindi kami nakakatagal. Nasusunog yung balat namin. Hindi naman sana ako magiging ganito kung hindi lang ako pumayag eh. Akala ko kung ano na yung ipapamana ni Papa. Pagiging aswang niya pala. Pinapainom ko na siya ng tubig nun. Inaaya ko ng kain pero umiiling. Sabi kasi sa kanya ni Mang Antong manatiling nakabilad. Pagsapit ng hapon ay parabang natuyo na ang tubig sa katawan nitong si Juno. Kahit anong painom ko ng tubig ay hindi na pinagpapawisan. Nanghihina na rin ito. Tapos ito pa. Walang ano-anong pagdating ni Mang Antong ay pinagpapapalo niya kaagad ito ng buntot ng pagi. Kitang-kita ko yung bawat tama eh. Parang isang pinitensya. Umiiyak si Juno. Nagkakaroon ng sugat pero nakakamangha gawa ng nawawala ang sugat nun. Mga ilang sandali lang ay nabubura. Anong klaseng hiwaga ang meron sa kanila, di ba? Nakakamangha talaga. Pero habang tumatagal sa kakapalo si Mang Antong, ay tumatagal na rin ang paghilom. May mga ilang bakas pa nga na hindi na gumagaling. Gumugulong-gulong si Juno. Kitang-kita ko ang pagsimangot na mukha sa bawat paghampas ng buntot pagi. Siguro kung may malapit lang na kapitbahay, maririnig yung pagsigaw nito. Umuusok pa yung bawat patama. Hindi ko alam kung bakit pero yun po'y nakikita ko eh. Sabi pa ni Mang Antong gumagana na umano ang pagtatanggal niya sa aswang sa katawan nitong si Juno. Hanggang sa bigla itong hinimatay. Siguro hindi na kinaya yung mga pagpalong yon. Lingay ng araw, malapit ng lumubog. Pinagtulungan namin si Juno na ipasok sa bahay. Doon sa mahigaan siya. Hindi na naghihilom pa ang sugat pero ginagamot ni Mang Antong ito. Una ko napansin hindi humihinga eh. Kinapa ko yung pulso. Nabahala ako nun pero si Mang Antong kalmado lang. Nagpapatuloy ito sa kanyang ginagawa. Ang tanong ko pa sa kanya, buhay pa ba yan, Mang Antong? Parang hindi na humihinga eh. Parang patay na.